Attention sa lahat ng ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw po na ito ay may mahalagang anunsyo na dapat po kayong malaman na mangyayari sa January 30, 2026. Tingnan niyo po ang video nito, pakinggan simula sa una hanggang sa dulo na sa gayon po ay makuha ninyo ang punto ng video kong ito. Ito po ay para sa kaalaman ng lahat sa hindi pa alam po. Pakinggan. Tungkol po ito sa Circular Number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po makikredit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pension sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pension ay makuha sa ikalabing-anim ng buwan or 16th day of the month. Pero, meron nakalagay na take note sa ibaba. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po, pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, maa-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM cards. Ito po ang kalendaryo ng February 2026. At kanina, nalaman natin na ang crediting schedule is 1 at saka 16. Sa ating pagkakita ngayon sa kalendaryo ng February, ang unang araw ay natapat po sa Sunday, which is hindi siya pwedeng ma-credit that time. Dahil ayon po ang exemption, kung natapat ang crediting schedule sa Saturday, Sunday, or holiday, ma-advance po ito na maibigay. So tingnan natin, balikan natin ang kalendaryo ng January. Heto na po ang kalendaryo ng January 2026. Hanapin natin ang last working days ng January 2026. Dahil ang last working days po, doon po i-credit ang pension ng mga first batch na tatanggap ng pension sa February 2026. Ang last na working days is January 30, 2026, and that is Friday. Expect po sa araw po na yan na may bigay po ang inyo pong pension. And sa mga second batch naman, ang inyo pong payout ay regular po, hindi po siya ma-advance. At sa huling araw po ng Pebrero, kinakailangan po sa mga required na magpaakop po para po hindi maputol po ang inyong tinatanggap na pensyon. Marami po nagreklamo sa akin, Sir, bakit wala na po akong pensyon na tatanggap? Ano po yung rason? Ang rason po ay hindi nakakomply ng anong tawag dito, akop. Kapag ikaw ay 80 years old and above at saka ikaw ay required na magpaakop, then you should do it para po mapatuloy po ang inyo pong tinatanggap na pensyon. Tayong dapat gawin sa end of February 2026. Ano po ba ito? So let me explain something. Ang ibig ko pong sabihin ay ang ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa
Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So, ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So, nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpaakop, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa AKOP? Marami pong paraan kung paano po mag-comply sa AKOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng AKOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang AKOP form po ay mada-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-AKOP. So, una, ang annual confirmation of pensioners for retirement or permanent disability pensioners. Annual confirmation of pensioners for surviving legal spouse pensioner. Annual confirmation of pensioners for representative payee of dependent minor incapacitated child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang AKOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-AKOP. Kinakailangan po talagang magpa-AKOP dahil ang purpose po ng AKOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na ng mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-AKOP. Yun lamang po mga qualified na magpa-AKOP, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong AKOP. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyo pong AKOP. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. So nalaman natin na ngayong araw ang mga mahalagang mangyayari sa mga SSS pensioners. January 30, 2026. Una na dyan ang pension crediting sa first batch and second batch na na-explain ko na po, at sa mga senior citizens na kinakailangan pong magpa-AKOP, and explain ko na ang purpose po bakit po ito dapat ninyong gagawin. And I hope that the vlog that I have nagawa ko is
tama po siya na mapakunan po ng tamang informasyon at hindi na po magtanong-tanong. Okay, kung meron ka mga katanungan, please don't comment down below and I will be actively and willingly na maggawa ng content para sa kasagutan po niyan. At maraming salamat po sa pagpanood ng aking YouTube channel. Ako po ito si Ruel Mendoza Tanyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating content for today, don't forget to subscribe. See you again next time sa aking vlog. Bye and God bless.